Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. So ang ginagawa ko po ngayon ay nagda-diagnose po ako ng charging system. Charging system po ng 10-wheelers. So ilang araw na po itong naging problema at hindi po napapandar. At bago naman po yung battery. So chichikin ko po yung wiring nito kung okay po ba. Pero pag okay po siya, lumalabas po yung alternator na po yung problema nito. So dalawang bagay po yung chichikin natin dito. Yung power supply po na galing po ng ignition switch. At yung pangalawa, power supply naman po na galing po ng battery mismo. So itong terminal po na to, itong medyo malaki-laking wire na to, ay kailangan po to ng power supply galing po mismo to sa battery. Positive power po to. Yan. So lagi pong may ilaw to. Umaandar man po to o hindi, kailangan mayroon po siya. So once po na hindi kumarga yung alternator, nagkaroon po ng problema. So ito lang po yung isa sa titingnan natin kaagad. Dapat po laging mayroon to. So kung mayroon po siya, so may suspected na po ulit yung alternator kasi mayroon po siyang supply nito. Pero hindi pa po nagtatapos yung suspected siya. So mayroon pa po isang titingnan yung ignition na power supply, yung galing po ng susian. So once na nag-ignition on po tayo, mayroon po isang terminal dito na dapat magkakaroon po siya ng supply. So ito naman po yung titingnan natin. So ito po siya. So since mayroon po siyang power supply nung binuhay yung ignition switch, so lumalabas po yung hinahanap po natin na dalawang power supply galing po ng battery at galing po ng ignition switch ay kumpleto po. So itong isa pong wire na to, ito naman po yung output po ng para sa indicator light. Once na umaandar po yung makina, ito po yung nag-i-indicate doon na nakailaw. Pag hindi po kumakarga yung alternator mo, pag may problema siya. So nakikita po natin doon sa dashboard ay nakailaw po, kulay pula or ano po siya, may battery indicator doon. Ito po yung wire po na to, yung isa na to. Nag-change po to, itong output nito pag minsan nagiging positive, pag minsan naman po nagiging negative. So pag kumakarga po yung alternator, ito po ay nagiging positive power output. At kapag hindi naman po umiilaw, ay kapag hindi naman po kumakarga yung alternator, ito po ay nagiging negative power. So kaya po umiilaw po yung dashboard natin doon dahil po dito sa indicator wiring output po na papuntang dashboard. So ito po siya. Kaya chinik ko po itong alternator na to. Kompleto po yung power supply na hinahanap ko, yung positive power ignition na switch galing doon at yung positive power na galing po ng battery. So yan po nakikita naman natin. So lumalabas po, nandito po yung problema sa alternator. So pinaandar ko na po yung makina nito at chinik ko po, lagi po siyang nakailaw. At hindi ko na po ma-check po ng actual na kagaya po ng okay po yung battery kasi nagja-jump lang po kami sa isang sasakyan dito sa kabila. Dito. Kaya hindi ko na po mapaandar para ipakita ko po sa inyo ng isa-isa itong charging output po. Kung kumakarga pa o hindi. So ang pinakaano po nito ay nandito po yung sira sa alternator. Kaya ibababa na po siya para ma-check po yung loob. So kung hindi naman po ma-repair yung
alternator na to ay mas mabuti po ay palitan na po siya ng assembly para mas bago po. Para po sa akin kasi hindi po ako nag re-request na repair po. Mas maganda po kung bago, kasi kung magre-repair po tayo, katulad po halimbawa yung wire po, pinaka-rewind po ng loob ng alternator. So sabihin po natin na since itong dump truck po na to ay second hand na po binili, sabihin natin na 10 years na po siya. So yung rewind po dito sa loob, 10 years na rin po siyang gamit. So kumbaga tostado na rin po siya yung wire na yan. Maaari pong anytime ay hindi na po siya magagamit ng matagal. So pinakamaganda po as per kilometer service or year model ay papalitan na po siya ng bago. Kaya naman po nangyayari yung iba ay kailangan na i-repair dahil depende na po sa may-ari yan. Pero sa akin po since luma na po itong sasakyan na to, binili po siya ng second hand. So ibig sabihin po gastado na po yung winding ng alternator na to. So palit na po tayo ng bago para hindi na po paulit-ulit yung problema. Yang kibos kada pangrekade na daw ang magkibo. Magkibo sa karakter. So ito na po yung alternator. Mukhang yung rectifier diode po ay hindi na po maganda yung condition, yung dating ng itsura po. So dadalhin po to siya shop, kasi dito po sa amin ay wala po kaming mga kagamitan para mag-repair po nito. Kasi dapat po kasi pag nagre-repair nito ay mayroon pong mga kumpletong kagamitan. So hindi naman po basta-basta po kulang-kulang ang gamit. Kaya doon po dadalhin sa repair shop. At kung sakali po may magagawan pa po ng paraan, so baka yung papalitan lang po ng mga pyesa. Ayan po. Depende na lang po, makikita naman po doon to kung maganda pa yung winding o yung rectifier diode ba o yung IC. So makikita rin po doon dahil bubuksan po to doon sa shop. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.